mga kababayan, dahil po sa pagsisinungaling nitong si Grijaldo mga kababayan, na-contempt po ulit siya dito po sa Kamara. Ipina-contempt ulit siya mga kababayan ni Congressman Acop. Ano po, dahil nabisto nga na nagsisinungaling. Dahil inilabas ni Congressman Dan Fernandez yung mismong patunay mga kababayan na etong si Grijaldo nagsisinungaling po. Ano po, so ito i-play po natin. Ikinikredit natin to kay Boss PJ Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, i-play na po natin. Can even The Honorable Fernandez, tama po ba? Your Honor, I will stand by my statement. Chairman Abante, Chairman Abante, you're being asked. Chairman Abante, you're being asked by Chairman Acop to confirm the statement. can even show yung CCTV na hawak po natin ngayon, na makikita natin that wala po sa facial expression niya na he was harassed. PM. O yan. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with hinaras. Jimmy Tama ba Fortaleza. yung statement mo? I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right Mr. Chair. self-incrimination, Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation? Kinikredit natin sa kanya yan Hi mga boss, another video, another issue ulit tayo. Colonel Grijaldo ayaw talaga magsalita tungkol sa mga sinasabi niya kina Congressman Fernandez at Abante kaya na cite in contempt agad ni Acop. Muling babalik sa loob si Grijaldo at meron CCTV na kuha si Fernandez nung araw na sinasabi ni Grijaldo, mukhang masaya pa ito. Kaya bago natin umpisahan ang video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe mga bossing. That you stand by the truthfulness of your statements here in this affidavit. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. And you have imputed certain inappropriate actions on our two colleagues, the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Tama po ba? Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath. That is And I not would an like to invoke my right appropriate- to self-incrimination, Your That Honor. is not an appropriate answer to my question. Ang tinatanong ko po is, dito sa mga statements mo na ito, you have imputed inappropriate actions by the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Etong itinatanong sa kanya, yung mga ibinibintang niya yung mga pagbibintang niya mga kababayan, dito po kay Congressman Abante at saka kay Congressman Dan Fernandez. Ito yung sinasabi dito mga kababayan, na huling-huli na sa akto, ayaw pang umamin. Ganito po talaga kakatindi yung kakapalan ng mukha ng mga to. Huling-huli na sa akto, ayaw pang umamin. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Would that be correct? Yes or no? Your Honor, I stand by my statement given at the Senate under oath, Your Honor, and I'll invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. Nag-alamayo. May I ask the Honorable Abante and the Honorable Fernandez? Ngayon ako makaganti, Mr. Chairman. And if I may, let me remind the two congressmen that you are under oath. In the statement or sworn statement of Colonel Grijaldo, it stated here, number 4, after I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated as one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was being summoned by Congressman Dan Fernandez. The Honorable Fernandez, do you agree to this statement? Yes, Your Honor. Okay. When I entered the room, I saw the two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. Two lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me, then asked me what we were going to talk about. I said that I do not know. May I ask the Honorable Abante and Fernandez if there were really the presence of the two lawyers of Colonel Garma were present? Yes, Chairman Acop, yes. Ang masaklap dito sa pagsisinungaling ni Grijaldo mga kababayan, may dalawang abogadong testigo.
ano po na talagang maling-mali yung ikinikwento nitong si Grijaldo, mga kababayan, at yung sinabi niya doon sa kanyang statement sa Senado. Kasi nga, mga kababayan, naando doon yung dalawang abogado nitong si Garma na kung saan mismong kitang-kita, mga kababayan, yung mga nangyari, na kung saan kitang-kita rin yung pagsisinungaling nitong si Grijaldo. At isa pa, mayroong CCTV na kung saan kitang-kita yung mukha nitong si Grijaldo na hindi naman hinaras, mga kababayan, na hindi mo makikita sa mukha niya na siya ay pinuwersa o hinaras or tinakot. Ano po, merong bang hinaras, mga kababayan, na nakangiti pa pagkatapos harasin? Siyempre wala. 'Di ba? Ipagpatuloy pa natin. The Honorable Abante, do you agree with Honorable Fernandez? He's talking to somebody, Mr. Chairman. Maybe you can cite him in contempt. Chairman Abante, you're being asked. Chairman Abante, you're being asked by Chairman Akop to confirm the statement. Do you agree? Nakaw, may ads pa ni Bato. Putik, ba't may ads ni Bato sa YouTube? Colonel Grijaldo, that there were two May ads pa ni Bato sa YouTube, mga kababayan. Napakaaga naman. lawyers of Attorney Garma present when you talk with Colonel Grijaldo in a room? Yes, yes, Your Honor. There were 2 lawyers present. Thank you, Your Honor. May ads ni And according to the affidavit of Colonel Grijaldo, the Honorable Fernandez asked Colonel Grijaldo to sit beside him, and you entered the room and sat on the far end chair on the right. And one of the lawyers of Colonel Garma stood near the back of Colonel Grijaldo. Would that be correct? Ako yung unang dumating, Mr. Chairman. If I remember it right, nung dumating po ako, nakaupo na po siya. Okay. So, nakaupo na siya. Yes, Your Honor. Okay. The Honorable Abante? Yes, it was a small room, no? Doon lang sa corner na yan. And so, malapit din kami sa isa't isa. We're just near to each other. In fact, Mr. Chair, I'd like to say na when I talked to him before he came in the room was that because it was Colonel Garma that said that Colonel Grijaldo knows a lot. Tama. He knows a lot about this thing. So, sabi ko, sige, total, normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Your Honors, pasensya na po kayo kasi hindi naman sumasagot kasi sa mga tanong ko sa si Colonel Grijaldo. Kaya kayo po ang tatanungin ko na muna. Mr. Chair, if I be allowed. The resource person is not allowed to ask questions. No, I'm not asking questions, Mr. Chairman. I will be answering in relation to the answer of So you Congressman. are replying to the question Yes. raised by... Yes, Mr. Chairman. Please proceed. Well, ang totoo po kasi noon, yung pong dalawang lawyer ni Colonel Garma, sila po talaga yung nag-approach sa amin. Ang sinabi po nung dalawang lawyer, if I remember it right, yung pangalan po nung lawyer si Attorney Victor. Nakalimutan ko po yung ipilido. Attorney Kilang and Attorney Kumigan. Yes, opo. Ang sabi nila, kasi kung matatandaan niyo po, yung ating supplemental affidavit na ginawa po ni Colonel Garma was given to us on the day itself. And then, nung binabasa po natin, sabi natin, sino magko-corroborate ito? Sino magbe-betting ito? Lumapit po yung dalawang lawyer. At ang sabi, kung pwedeng kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil si Colonel Garma ay very close daw kay Colonel Grijaldo. At siya makakapag-bet sa mga nakalagay doon sa supplemental affidavit. So, Pero tingnan nyo, mga kababayan, tingnan nyo yung gagawin ni Grijaldo dito kay Garma. Kasi, mga kababayan, ang tingin kasi ni Garma dito kay Grijaldo ay isa sa pinakamasasabing kaibigan niya na pinaka-close po niya. At isa sa tao na mapapagkatiwalaan po niya. Pero ang nakakalungkot kasi dito, mga kababayan, dapat itong si Grijaldo ang magpapatotoo doon sa mga sinasabi, mga statement, sinumpang salaysay nitong si Garma. Pero iba po ang ginawa ni Grijaldo doon sa kaibigan niya or doon sa tao na ang turing sa kanya ay isang matalik na kaibigan. Eto, pakinggan pa natin. ang sabi ko naman kay Attorney Victor, tama-tama andiyan si Grijaldo doon sa likod. Bakit hindi natin siya imbitahan doon sa room doon sa may kainan para nang sa ganon ay makausap natin kung patotohanan niya
yung sinabi ni Colonel Garma na magkaibigan sila at ibebet niya yung mga nakasulat doon. Ah. So, basically, hindi naman po siya ganun kalaking issue. As a matter of fact, Mr. Chairman, hindi nga tayo ang nag-initiate eh. Sila pa yung nag-initiate sa atin na kausapin si Colonel Grijaldo, which I did together with nagkataon po kami ni Chairman Abante during that time. Magkalapit kami doon. Sabi ko, pare sumama ka na sa akin. Kaya sa sumunod. Kaya nagulat na lamang po kami that biglang nagkaroon po ng ganong istorya. But nevertheless, Mr. Chairman, yun po yung nangyari doon. At nung pumasok po ako sa loob, nauna po ako kay Chairman Abante ng konti lang. And then, sinabi ko sa kanya, Colonel Grijaldo, ito yung mga nakasulat dito sa affidavit. Sabi ko dito sa paragraph, hindi ko matandaan, 17 ata o something gano'n. Ito ba, mapapatutuhanan mo na sinabi ni Colonel Garma. Ang sabi niya, wala po akong alam dyan. Yung ibang ibang mga sinabi ni Colonel Garma. Kasi sabi niya, kaibigan kanya eh. So, basically, doon po umikot yung aming usapan. Siguro maabot po yun ng mga less than 10 or 15 minutes. And then, nung sinabi niya talaga wala siyang alam, edi lumabas na po kami. And the CCTV can prove na talagang hindi po kami nagtagal sa loob. At the same time po, pag tinignan niyo po yung kwarto dyan, kahit puntahan po natin lahat, napakaliit po ng kwarto. At sa labas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, nagkaroon po ng forceful force galing po sa amin, I think malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan ng pintuan yan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Kaya, I think, Mr. Chairman, yung pong accusation sa atin, na malayan yung ating pong committee and the two chairman, masyado pong unfair. But of course, binibigyan pa rin po natin siya ng pagkakataon na liwanagin po yung mga pangyayari. Kaya, andito po tayo at binibigyan po natin ng patas na pagdinig. Marami pong salamat sa pagkakataon. Mr. Chair, pwede maidagdag to? With, yes, Congressman Abante, with the indulgence of Congressman Ako, please. At the back of my mind, masaya pa nga ako eh. Sapagkat nabanggit sa akin ni Colonel Garma na ito talagang close siya rito. Classmate niya. At talagang kakampihan siya nito. Nagulat na lang kami na gano'n ang sagot niya. So, Nung bang sinabi ni Colonel Garma yun, magkasama na kayo ni Congressman Dan? Hindi, ako hindi ko nakausap si Colonel Garma. Ako kumusta sa kanya. Hindi niya nakausap. Ako mismo kumusta sa kanya. At sino ang nakarinig na sinabi ni Colonel Garma sa inyo yan, Congressman? Palagay ko walang nakarinig sapagkat in confidence sinabi niya sa akin eh. When I asked her, who can corroborate your statements? Binanggit niya yung pangalan ni Colonel Grijaldo. Natuwa naman ako sapagkat very close daw sila, classmate niya, at talagang kakampihan siya nito. All of a sudden, kalaban pala niya. Yan ang masakit. Mr. Chairman, para i-corroborate lang po yan. If you remember it right, nung na-interview po tayo sa, I think, Bilyonaryo News Channel, nabanggit po natin doon na nakasama po natin siya sa isang pagpupulong doon po sa BGC sa Ascot Hotel, na kung saan nakiusap po sila Colonel Garma during that time. And during that time, we were shocked, ikaw, saka ako, Mr. Chair, na nakita natin si Colonel Grijaldo doon. And that's the reason, nang kinausap ako ng abogado doon, na sinabi sa akin na si Colonel Grijaldo at si Colonel Grab Wala sunog dito mga kababayan si Grijaldo. Sunog dito si Grijaldo mga kababayan sa mga expose dito ni Congressman Dan Fernandez. Kasi nga, lahat ng sinasabi dito mga kababayan ni Congressman Abante at saka ni Congressman Dan Fernandez, lahat ng mga binibitawan niyang salita dito, especially yung about do sa CCTV mga kababayan, talagang may mga record. May mga ebidensya mga kababayan na talagang walang panghaharas na ginawa dito kay Grijaldo at pamimilit na magsalita at ituro etong sina Duterte. Taliwas dun sa sinasabi niya, dun po sa dun sa Senate mga kababayan, nung kasama na niya yung kanya mga bossing. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. ay close, naniwala ako. Because na-meet na po natin siya during that time. And remember, na kayo pa po nagbayad ng dinner. That was 9,000 plus po. Kaya sinasabi ko po to, Mr. Chairman, because we wanted to ferret out the truth. And by doing that, we are initiating some form of talks with Pambihira ka, pinakain ka pa pala, Grijaldo, tapos ganyan ka. those who wanted to speak in this committee. Dahil nga, nagbe-betting po tayo eh. At yun po yung ating ginagawa sa kongresong ito. Kaya, nakakalungkot lang na ang isang opisyal na naging isang battalion commander ng isang rehiyon ay ganito po yung kanyang treatment sa committee ito. But I cannot blame this person. If there is a big person behind him, then totally we cannot blame him. But
prudence dictates na dapat po ay sarili niya, manindigan sa sarili niya at hindi siya matakot sa kaninumang tao. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Fernandez. Please proceed, continue, Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. Also in this sworn statement, Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mo sa statement na ito. Ayan. While pointing to a paragraph on the paper, ito ang second supplemental affidavit ni Colonel Garba. Sabihin mong alam mo ang reward system, i-confirm mo lang. Would this be true, Honorable Fernandez? Po ganyan ang pagkakasabi ko. A while ago, I was testifying in this honorable committee that itinuro ko po, yan, Colonel Grijaldo, ito. Yan, mapapatotohanan mo ba na totoo itong sinabi ni Colonel Garma? Sabi niya, hindi ho, wala ho. Right away. Actually, parang hindi pa nga niya nababasa, parang hindi na po siya. So, nilipat ko sa kabila. Sabi ko, itong mga ibang nandito, yan, hindi po yan kasi andun po ako sa Davao noong 2000, wala pa ho ako dyan during that time. So, yun lang po yung mga sitwasyon na nasabi ko sa kanya about dun sa supplemental affidavit. Actually, Mr. Chairman, sa una pa lang, nararamdaman ko na hindi niya po i-confirm yung mga sinabi ni Colonel Garma. Actually, hindi ko na pinursue. Basically po, yung usapan, parang naging light na lang po yung moment ng usapan. At magmamanifest po yun, yung light moment na usapan namin. Because nung lumabas po siya, masaya siya. Tama. And we can Tama. even show yung CCTV na hawak po natin ngayon, na makikita natin that wala po sa facial expression niya na he was harassed. Comsec, Eto mga kababayan ha, dito mahuhuli si Grijaldo. sabi ni Honorable Fernandez na video clip, Comsec floor. Do you have a Comsec. video? Yan. Eto. o yan. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 p.m., Abogado. Attorney Emericio Kilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7:36:14 Ayan, oh. p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Kilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo also Ayan no, napakasaya pa ni Grijaldo dito. Ito ba mga kababayan ng hinaras? Eto, panoorin nyo ha. 14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Kilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo Ayan no, napakasaya pa ni Grijaldo dyan. Yan ba mga kababayan ng hinaras, pinilit na mag-testify at inutusan na ituro yung aminin yung mga reward system? Yan ba mga kababayan ng itsura ng pinilit? Hinaras? Alam nyo mga kababayan ng alam ko kapag ang isang tao hinaras, paglabas niyan dyan sa pintuang yan, problemado na yan. Iniisip niya kung sasabihin ba niya yung ipinag-uutos sa kanyang sabihin niya or kung gagawin ba niya yon, lalo na at ang mga babanggain niya, mga malalaking tao, dapat problemado yan at hindi yan nakatawa pa, nakangiti pa. Pero dito mga kababayan, kita nyo, masayang-masaya pa siya na lumabas doon sa pintuan. So, ibig sabihin, hindi siya naharas dyan. Hindi siya hinaras diyan na Congressman Dan Fernandez at Congressman Abante. Ano po, at pinilit na magsalita laban po doon sa mga reward system at patotohanan yung mga reward system mga kababayan at ituro etong sinabatot, etong sinadigong. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. all smiles is seen conversing with Jimmy Fortaleza. Yan o, masaya pa o. Sinungaling yan. Thank you, Comsec. Yun pong kay Honorable Abante naman, paragraph 14 of the affidavit. Kong Abante asked me how many years do I still have with the PNP. I answered, I still have 4 years before retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. Yan. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. O, diba halos same lang yung sinasabi ni Batot sa ni Grijaldo. Kapag halimbawa, etong si Grijaldo, natapos na yung kanyang, nag-retired na siya sa PNP, mga kababayan, uuwi na lang siya at magtatanim na siya ng kamote sa kanila. Si Bato de la Rosa naman, pagka natalo sa eleksyon, mga kababayan, uuwi na lang sa kanila at magtatanim na lang din ng kamote. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mr. Chair, I cannot recall, no? Pero kung yan man, nasabi ko, ako ba'y, meron ba akong karapang ng gusto kong sabihin niya?
masyado namang akusasyon yan na kahit kailan hindi ko ginawa kahit kanino. Thank you, Honorable Babante. Paragraph 15. The cordial conversation between us continued. So, walang animosity. Would you agree with that, Your Honors? Na cordial yung conversation niyo? Well, actually, Mr. Chairman, di mo pa binabanggit yan kanina. Sinabi ko nga, after na tinanong na namin yung mga ilang provision dun sa paragraph niya, na alam ko na hindi naman tayo makakakuha ng magandang resulta dun sa confirmation ng betting, sabi ko nga, naging light na lang yung usapan. Hindi ko na alam kung ano yung mga napag-usapan. At, but after that, umalis na ako. Tapos sumunod na si Congressman Benny. Pero dinagdag niya sa kanya. Mr. Chair, tama. Tama ho. Tama. Ay, wala ba? Nawala na ba? Ayan, okay na. Coercion at harassment na kung gagawin po namin ay mapuput into jeopardy lahat ng ginawa po ng Quadcom. And hindi naman po kami ganun ka-bobo para gawin yung bagay na yon na alam namin na magkakaroon ng bad repercussion kung Tama. sakali na hindi mag-agree po si Colonel Grijaldo. And well, ako kasi medyo basically nasaktan po ako doon kasi nga I was expecting that Colonel Garma through sa mga lawyers niya na binanggit na hindi, si Colonel Grijaldo was my parang kasakasamahan na niya before. And they were very close. And yung expectation mo na sasabihin niya doon, na kino-confirm niya, then suddenly, nawala. Kaya po ako medyo na-disappoint during that time. But of course, kasama yun, marami na tayong ganyang. Ang masaklap kasi dyan mga kababayan, mismong yung si Garma nga, na ang turing kay Grijaldo, matalik na kaibigan, inilaglag ni Grijaldo mga kababayan. Ito pa kaya mga kongresista na nagtatanong lang naman sa kanya ang hindi pa niya gawa ng kwento at gawa ng kasinungalingan para masira ang kredibilidad nitong mga kongresista na nag-iimbestiga po sa kanya. Alam niyo mga kababayan, ayaw kong sabihin na mukha pa lang nitong si Grijaldo ay hindi na po mapapagkatiwalaan. Ayaw kong sabihin ganon. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin sa ginagawa po niya, lalo na sa mga pag-iwas niya sa katanungan ng mga taga-kamara, parang pinapatunayan niya na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan lalo na ng sambayan ng Pilipino. Ano po, dahil unang-una mga kababayan, nabitawan mo na yung salitang yun nasabi mo na yung salitang yun, pero hindi mo pala kayang panindigan sa huli kapag ka nagkakapit-pitan na mga kababayan. At ito yung isang halimbawa na kapag ka napipit-pit na itong si Grijaldo, hindi niya kayang panindigan yung mga binitawan niyang salita kung paano siya nag-akusa dito po sa mga congressman na nag-iimbestiga po sa kanya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kausap na talagang afterwards hindi naman talaga na-confirm. But yun na nga, nagpapasalamat po ako sa committee na to na nabigyan po tayo ng pagkakataon para liwanagin tong issue na talagang nahirapan po tayo dahil sa hindi po pag-attend ni Colonel Grijaldo. Mr. Chair, sa totoo lang, kung siya nasaktan, si Congressman Dan Fernandez, ako naman na-offend. Sapagkat sa totohan na lang, nasa mukha ba namin na magko-coerce? Nasa mukha niya. Sa mukha. Nasa mukha ba ni Congressman Fernandez ang mag-coerce? Ako, nasa mukha ko ba mag-coerce? Tignan niyo nga po yung mukha niya. O, compare po sa mukha namin. And the next statement is that I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. So, it was the feeling of Colonel Grijaldo na kinukumbinsin niyo siya na gawin yung gusto niyong ipagawa. That was his feeling. The intention may not be that. Hindi po ba tama, Colonel Grijaldo? I-invoke mo na naman yung right mo. Tama ba yung statement mo? I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right. Mr. Chair. Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section Nako. 11, Paragraph Ano? C, refusal to answer relevant questions? May katulad to mga kababayan May katulad to si Grijaldo. Kung maaalala nyo yung malaking amount ng ipinagbabawal na bato na nahuli sa Tondo ata yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. I think 2023 ata yan mga kababayan or 2020. 2023 nga yan mga kababayan. Yung malaking halaga ng ipinagbabawal na bato na nahuli po doon sa may Tondo, Manila, na kung saan pulis din ata yun, yung si Mayo. Diba mga kababayan, kapag ka tinatanong yung si Mayo, puro invoke my right to remain silent yung sinasabi mga kababayan. Hindi sila nagkakalayo
nitong si Grijaldo. Ang problema nga lang mga kababayan, etong si Grijaldo, salita niya yung itinatanong sa kanya pero hindi niya kayang panindigan. Yun yung pinagkaiba nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So move, Mr. Chair. Second. There is a motion to cite in contempt Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Oo. Your- Yung mga didisit dyan, yung mga sumisimpad siya kay Grijaldo, baka gusto nyong samahan doon sa may batasan. Etong si Grijaldo. Diba, doon sa pinagdalhan, dito kay Grijaldo, yung kanyang, may tawag doon yung pinagkulungan sa kanya, mga kababayan. O yung mga didisit dyan na naaawa kay Grijaldo, baka gusto nyong samahan para makita namin kung talagang loyal kayo at sumusuporta kayo kay Grijaldo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Again, cited in contempt. Mr. Chairman. Is Congressman Akop done with this interpellation? Mr. Chair, my motion needs another motion from any member of this committee because we have to determine where or what is the duration of his penalty and where he would be incarcerated. Mr. Chair. Is there any motion? Mr. Chairman. Congressman Paduano. While the rules of the House now with regards to Section 11, citing a resource person in contempt, the detention, no? The place of detention lies with of course, the chairman of this honorable committee. May I respectfully move, Mr. Chairman, that we will transfer, in this contempt order, I move that we will detain Colonel Grijaldo at para malapit-lapit lang sa batasan at Station 6, Mr. Chairman. So, Sabay Mr. Quezon Chairman. Are you City. referring to Station 6 of the Quezon Quezon City, Mr. Chairman, dito lang yan sa batasan. Okay, So, so move, Mr. Chairman. there is a motion to detain Yung mga didisit dyan baka gusto nyo samahan sa may Quezon City, dyan sa may batasan, itong si Grijaldo. Magpakulong din kayo para naman makita namin kung talagang solid kayo ng pagsuporta dito kay Grijaldo. Si Senator Bato de la Rosa, baka gusto nyo samahan itong si Grijaldo sa may Quezon City. Diba, isa siya mga kababayan, sa galit na galit noong di umano, nagpa-opera daw etong si Grijaldo. O yan, baka gusto mga kababayan ni Bato de la Rosa na samahan etong si Grijaldo dyan po sa may batasan. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. transfer the detention of Colonel Grijaldo to Station 6 of the Quezon City Alright. Quezon City Police Station. Are there any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Comsec, please coordinate with our Sergeant at Arms and inform the said office that Colonel Grijaldo will be transferred to Station 6 of Quezon City and serve his detention in that facility. O yan mga kababayan, cut na natin dyan So sa huli mga kababayan, ng pagsisinungaling nitong si Grijaldo, pagtanggi na sagutin yung mga katanungan ng mga taga-kamara, mga kababayan, napatawan po siya ng contempt ulit sa pangalawang pagkakataon ata or patatlong pagkakataon. Pakitama na lamang po ko mga kababayan kasi ang pagkakaalam ko parang na-contempt na rin siya nung una dahil nga mga kababayan sa kanya mga statement na mga binibitawan. So ngayon mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pero ang maganda dito mga kababayan, hindi umubra yung paggamit niya ng salita ng Diyos para mailigtas yung kanyang sarili dito. Kasi mga kababayan, alam nyo, medyo allergy tayo sa mga taong ganyan na ginagamit yung salita ng Diyos para mailihis yung usapin na dapat ay sinasagot ng tao na yon. Kumbaga mga kababayan, naaakusahan ka pero gagamitin mo yung salita ng Diyos para maawa sa'yo yung mga tao na nag-aakusa sa'yo at para makuha mo yung simpatsya ng napakaraming tao. Hindi po dapat ganon. Dapat kung merong aligasyon na ibinabato sa'yo, buong tapang mong sagutin. Ang problema nga lang dito kasi mga kababayan kay Grijaldo, mismong mga statement po niya yung ginagamit laban sa kanya, yung itinatanong mga kababayan sa kanya na hindi niya naman masagot at ayaw niyang sagutin. Kaya dapat lang talaga mga kababayan na makontempt po siya. Ano po, kasi kung titingnan po, yan, second na yan, Jake, tama ka. Yes, dahil kung titingnan natin mga kababayan, yung mga taong ganitong klase ng,
may pagkasinungaling, mga kababayan, dapat po talaga napaparusahan po yan. Kasi kawawa naman yung mga tao na nagtatrabaho lamang na idinamay po niya at idinawit po niya at sinira po niya yung kredibilidad.